Wala naman akong panawagang mag-resign siya eh. Saan kaya niya nakuha yun? Baka may nagbulong na naman sa kanya. Quick reaction lang po dun sa sinabi ni SP na hindi niyo matitibag yung Senado under his term and kayo raw po yung dapat mag-resign, hindi siya. Wala naman akong panawagang mag-resign siya eh. Saan kaya niya nakuha yun? Baka may nagbulong na naman sa kanya. And first of all, wala naman intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises. Nag-usap kami ng Monday, so I kept my promise na hindi kami papasok. But they did not keep their promise that they will take care of Senator Bato de la Rosa. So kung may hindi po kami yung titibag ng Senado, it's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday, this is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. Magka-schoolmate po kami niyan sa law school. This is about the rule of law. This is about law and order. So, I don't know if I have to comment pa doon sa sinabi niyang hindi nila natibag. Talagang, yung pangalan ko, sinama pa no? Doon sa pagsasabi niya, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law. It's the institution na ang Senate is one of the institutions that's supposed to be promoting the law and true to their words. Hindi ito about Senate leadership. This is about law and order. There is a warrant issued by a competent court recognized in our jurisdiction. Hindi naman yata pwede na pag senador ka, hindi ka pwedeng managot sa batas. It's happened. Meron ng pangyayari niyan. Senator De Lima was arrested in the grounds of Senate. Senator Trillanes. If you remember, Senator Enrile, after he delivered his long privilege speech, he surrendered to the arresting authority. Of all the people who should understand law enforcement, it should be Senator Bato de la Rosa, being a member of the law enforcement, being the chief of police one time in his life. So, I think the people who is watching, who's reasonable enough, who will do a reasonable conclusion, makikita po nila ano talaga yung nangyari. So, kami naman po, we're very transparent sa NBI. I've seen our men, and some of you are witness to that, hanggang umaga, we submit them to the process of the law. So, nakita nyo naman po talagang the attack is to the NBI. But ako po, I will not let the people of NBI be disillusioned on this. Mahirap naman porque sabi mo, senador ka. That's a feudal thinking Senador kami. Dapat hindi kami ganito. Every one of us should be treated equally po. Ako, director po ako ng NBI. I'm given a mandate to promote it. Pero hindi ko sasabihin na hindi ako pwedeng hindi na ako gagalaw. Kasi director ako, igalang. No. We are servants of the people. Kung meron nung unang magbibigay ng halimbawa sa tao kung ano yung tamang gagawin, are those people who are vested with powers and authority. Siguro alisin po natin feudal thinking na senador ako. Kasi kung senador ka, hindi pwedeng magbago yung point of view. May isang senador, when it's time to arrest yung ayaw niya, nung long time ago, Senator Trillanes, pumunta ron. Sabi niya, pag kaming ordinaryong tao, sasama na lang sa polis, wala kami magagawa. Pero ibig sabihin, pag senador ka na, hindi na pala ganun. Tutulo ko palang patakasin yung mga senador na kailangan managot sa batas. So again, ma'am, it's not about me and Senator Alan Peter Cayetano. It's about promoting law and order dito po sa bansa natin. And it's about time na people should realize hindi po yung pwesto yung tinitingnan natin dito kung ano yung ginawa mo, kung naaayon ba to sa batas at sa tama o mali. By the way, sir, where is Bato now? Do you have any information you can share with us? Kung meron man po, I have to apologize because it's a part of our process sa law enforcement. So, mahirap naman po mag-announce na nandito siya. Kasi people try to speculate Ang dami-dami pong lead na binigay. But we have a lead kung nasaan talaga. Pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, if there's somebody who is a person that should be asked, unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Sir,
That's why ako, nung tinawagan, we're having fellowship doon sa aming planning. I'm really insisted, nagpa-interview talaga ako, wala, nandito kami. At sigurado akong walang tao sa Senado. Because what was told to me by the senators, sa loob ng Senate, binabaril sila. And the ballistics ng bala, yung papasok, makikita nyo yung ballistics, papunta lahat sa GSIS yung tamaan ng bala, walang papunta sa Senado. They were never put in danger. Hindi nalagay sa senators. Kasi nga, it's a protocol kung if you are being attacked and you're under threat, sa bahay mo limbawa, Ma'am Ichi, at may opportunity ka namang umalis sa bahay mo dahil alam mo, ma-overpower ka or anything, anong gagawin mo? Dapat the first thing that you did, evacuate mo na yung, lalo na yung mga senators. Kasi importanteng mga tao yan. Diba? So there is a danger. But you stayed until 12:30. Yung pinakahuling umalis, 2:30 a.m. Tumakas pa, di ba? Yun lang.